Mahirap mag-video kasi nandyan ng mga katulong. Nandyan lumabas sa mga katulong sa mga kapitbahay, nagtapon ng basura, nagpunas ng sasakyan ng kanilang mga boss. Nandyan may katulong doon. Mahirapan tayong mag-video, makita ng madam, mapagalitan sila ng madam. Hello guys, we are the Prudente family here in Oman. Hello. This is my daughter Ray and Daddy Ray and daughter Ray. I am Mommy Ellen. Good morning. Good morning guys. The bata is katabi niya ang plantsahin ko guys. Nagbe-breakfast siya guys. Meron niya siya online class mamaya. Yan lang pong breakfast niya. Toasted na pandesal na nasunog. Pay attention na in the time ha. Kasi nagwa-watch pa siya ng movie. While having her pandesal na sunog. Tinusted ko kasi guys, kaso lang hindi ko nabantahin na sunog to eh. Yan lang gusto niya, walang palaman. That's her breakfast. I might not finish this because, Okay, just cover it there on the table, okay? And then drink water. I'm going outside, yeah? Punta na tayo sa labas guys. Silipin natin ang labas. Aray ko, where's my slipper? Ayan. 6:30 a.m. in Oman. Magang sumikat ng araw guys. Ayan na oh, sikat na siya. Magang sumikat ha. Pero guys, malamig po. Malamig guys, malamig. Malamig na. Hello guys, good morning, Mommy Ellen here. Ayan, welcome ulit sa another video. So, buhay namin dito sa Oman. Ayan, guys, malamig na po. As in, malamig. Kaya pa naman kahit tayo, ayun lamig. Kasi, pero malamig talaga siya guys. Maramdaman mo sa balat. Ayan, naka-ano na ako, naka-jacket. Anyway, palagi naman ako naka-jacket sa bahay, lalo na paggabi. Kasi yung aircon nga, hindi ko kaya yung aircon. Kung yung aking pajama ay hindi habang manggas yung pang-up, kailangan parang jacket ako, parang blazer on top of my blouse. So dito ako sa labas guys, nagpapahangin pero wala namang hangin, pero malamig ang ano guys. Iba yung lamig dito pagka yung parang winter na, kasi ano ba yung parang nanunuot talaga sa kailaliman ng yung ano, ng yung balat. Saglit guys, ano itong mga langaw eh. Guys, tingnan niyo yung tinanim kong ano, tanglad. Diba nag-add ako ng 3? Ayan, nabuhay sila guys, oh. Kadidilig ko lang. Ayan. This one, yung 3. Kasi yung 3 dati pa yun, diba? Yan yung nabuhay noon. And then, ito bago kong tinanim. Siguro mga 2 weeks ago. Yan guys, nabuhay sila. Ayun guys, nabuhay yung tanglad ko. And then nasad ako kasi yung sa kanto namin, di ba mayroong ano doon yung malunggay. Kukuha sana ako ng malunggay kahapon. Nakita ko guys, yung malunggay, pinutol na siya. Pinutol na katulad din ng isang malunggay na nandun sa may basurahan. Kasi nga yung malunggay dito guys, naging ano siya, nagiging tree.
Diba sa atin ang malunggay parang isang diretsong puno lang na ganoon. Tapos na may mga sanga-sanga lang maliliit. Dito guys, ang malunggay nila nagiging puno. As in, puno talaga na nagsasanga ng marami. Kaya yun ang dahilan na yung malunggay namin diyan. May malunggay kami dyan, guys. Pinatay ni daddy. Pinatay ni daddy as in para yung hindi siya makasagabal kasi lumaki talaga siya guys. Tapos yung kabila namin, yung bahay na yan, diba yan, may-ari niyan, ang nakatira dyan, lokal, umani. Nagreklamo yung matanda kasi daw yung sanga ng malunggay namin, umabot na dun sa kanila, sa wall nila. Alam mo yon. Tapos, hindi naman kasi sila fan ng malunggay guys, kasi hindi sila kumakain nun. So, nagreklamo yung matanda. Kaya yun, ang ginawa ni daddy para iwas gulo, pinatay na lang ni daddy yung mismong sa roots, kaya namatay talaga yun siya guys. Yun. Tapos, kumukuha na lang kami ng malunggay sa kapitbahay. Ang problema, itong kapitbahay namin, pinatay din yung malunggay. Kasi nga, yun nga siguro ang kanilang rason dahil nga, siya, tawag dito, nakasagabal nga siya guys. Nakakasagabal naman talaga siya, kaso lang sayang ba? Dahil healthy yun eh. Healthy food. Yan, maglakad-lakad natin saglit guys kasi pa naman, mag-aaga pa naman. Maya, papasok ako kasi check ko si Ray. Baka hindi nagpunta sa toilet na ko. Baka malate yun. Online class na nga na late pa. Ayun, tawag dito guys. Wait a minute. Ngayon kasi yung kalendaryo. Iniisip ko yung kalendaryo. Guys, alam mo, parang kailan lang nagpandemic. Diba yung kalendaryo, babalik ta rin mo uli para pupunta ka sa next month. Sabi ko lang, isa na lang yung natira. Bali, December na lang, November na ngayon, diba? Sabi ko, parang kailan lang nag-pandemic, nag-lockdown. Kasi guys, matatapos na pala ang 2021. Alam mo yun? Na ngayon, November, na ngayon? 3? November 3 yata ngayon. Ngay, yun ako guys. Matatapos ng 2021. Pandemic pa rin. Sana next year maging okay na ang lahat, So ito siya guys, nandito ako sa labas na talaga guys. Naglakad na talaga ako. O diba guys, mayroong malunggay dyan. Pero hindi siya totally, guys. Wait a minute. Kaya siya guys, putol na siya guys, diba? Pero meron pa siyang kunting sangang natira. Hindi pa talaga siya totally tinanggal. Ito guys. Ayan, kukuha ko ng konti. Sana maabot ko, no? Ayan, may natirang konti guys. Kukunin ko. Ayan guys, thank you Lord. Nakakuha ko guys. Ayan naabot ko siya. Akala ko totally wala na akong makuha. Dati kasi nagdadala si daddy ng sungkit. So sungkit niya kasi mataas yung puno na yun eh. Ayan guys, nakakuha ko. Alam niyo kung bakit guys, talaga ako ng malunggay. Naghanap ako ng malunggay this time. Okay, balik na tayo guys. Kasi tumatake yung yung tiyan ko guys, yung sa kulon ko. Alam niyo naman may problema ako sa kulon. Yung ulcer ko sa kulon ko. Nag-half-day siya. Basta taglamig dito guys, ang daming langaw. Nag-half-day siya guys, 2 days ago. Kaya ayun, ang kinakain ko na lang yung mainit na kanin, tapos nalagyan ko ng mainit na tubig din, asin. Kasi asin talaga guys. Yun pa naman ang pinakaiwas-iwasan ko na wag matake yung aking tiyan. Iwan ko kung bakit siya nag-atake. Ang daming mga katulong lumabas. Hello. Hi. Pilipina? Kumusta? Pilipino pala siya guys. Dito siya sa tapat. Pero medyo ilag. Medyo ilag guys. Baka bago. Parang bago lang siya. Yun. Kaya nakakuha na ako guys. Makapaglaga na ako. Inumin ko ito siya malunggay tea. Ito lang yung makakatulong sa akin pag matake yung aking tiyan mga lalabs. Ilang piraso ito? 4 na tawag dito? Basta 4 na matawag dun sa Pisaya, palak ata. Basta hindi ko alam sa Tagalog guys.
mahirap mag-video kasi nandyan ng mga katulong. Nandyan lumabas sa mga katulong sa mga kapitbahay, nagtapon ng basura, nagpunas ng sasakyan ng kanilang mga boss. Nandyan may katulong doon. Mahirapan tayong mag-video, baka makita ng madam, mapagalitan sila ng madam. Kaya medyo ilag sila, ibig sabihin na mahirap na. Alam mo yan. Naalala ko tuloy yung ako yung nagkatulong. Ang ginagawa ko, yung katulad ng Pilipina, para isang hakutan na lang pag magtapon ako ng basura, nalagay ko sa wheelbarrow ba yun guys? Para isang diretso na, hindi na ako pabalik-balik. Maingay na mga bata papasok na. Face to face na kasi ngayon guys sa mga Omani school. Even the Philippine school face to face na, kaso lang hindi pa lahat nagka-schedule sila. Kasi nga itong mga maliliit wala pang vaccine. Pero pag once na vaccine na sila, ayan, January, balik na sila face to face sa Philippine school. Maingay yung mga bata, mga Omani papunta ng school. Sige guys, papasok na ako guys ha. Ito lang ang aking chika sa umaga ito. About sa kalendaryo matatapos ng 2021. Ayan, buti nakakuha ko nito guys. Papasok muna ako guys kasi silipin ko sa Rhea. Ayan, one more thing pala guys. Kapag nakakita ko ng mga Pilipino na katulong, nagano talaga ako Pilipino, inunahan ko sila kasi alam nyo guys, marami kasi dito sa social media. Marami kasing group dito sa Oman, mga Filipino group. May yung grupo ng mga katulong, yung Muscat housemaid group, ganoon, may mga Pinoy group. Tapos marami ang business akong nakakabasa ng mga comment doon sa Facebook na ang mga Filipino family daw dito sa Oman, mga mayayabang, hindi daw sila pinapansin ng mga katulong sa labas. Sabi nila, yun ang comment ng mga katulong. Yung mga Pilipino dito, may mga pamilya mayayabang, hindi na mamansin. Akala mo kung sino. Alam mo yun guys, hindi mo rin masisisi katulad ko. Alam ko kasi ang kalakaran ng buhay sa housemaid. Kaya ako, alam ko kung paano tansyahin na pansinin yung katulong or hindi. Kung yung ginukungkati ng aking ilong. Ayan, kaya yung ibang mga Filipino family dito, hindi talaga sila namamansin sa mga katulong unless kung yung katulong ang unang pumapansin sa kanila dahil natatakot din sila na mapahamak yung katulong na kapag pinansin nila tapos nakita ng amo baka pagdating sa bahay pagalitan, kaya natatakot sila sa ganun, kaya minabuti na lang nila na wag pansinin kasi yun talagang traditionally buhay ng katulong dito na parang alam mo yung kaugalian na bawal sila makipag-usap sa sa mga taong labas sa kanilang bahay unless kung dinala sila ng amo nila sa bahay ng mga kaibigan nila na may mga katulong din. Pero pag kayong normal na mga casual na tao sa labas, bawal sila makipag-usap. Pero pwede nilang gawin yun kapag panahon na ng day off nila. Yun. Pero once na nandun pa sila sa puder ng amo nila, na wala silang day off, hindi sila basa-basa na ganun. Unless guys, kung yung katulong naka 10 years na siguro sa amo, or 3 years or 4 years, tas mabait ang amo, ayun, mahalata mo naman yun kung ang katulong mabait ang amo, na open silang makipag-usap. Kasi sila na yung maunang pabati sa'yo. Pero pag hindi, yung pangiti-ngiti lang, ibig sabihin, hindi pa sila kampante na makipag-usap sa kapwa nila or sa ibang tao sa labas. Kaya, sa mga po dyan, minsan na may misinterpret, hindi po naman lahat ng, although guys, okay, masasabi natin na meron talagang mga Filipino family dito na mataas talagang tingin sa sarili, na talagang siguro ugali na nila na hindi namamansin, pero majority talaga hindi po sila namamansin sa mga kababayan nating mga kasambahay, kasi nga umiiwas po sila na mapahamak yung mga kababayan natin na nakipag-usap sa kapwa nila. Alam mo yun, lalo na kapag lalaki na ang nakipag-usap. Although open country ang Oman, pero traditionally still guys, Islam pa rin sila. Pa rin sila yung meron pa rin silang tradisyon na yun, yung ang babae hindi basta-basta dapat makipag-usap sa ibang tao, lalo na pag lalaki. So yun lang guys, yun lang chika ko kasi nakita ko kasi si Kabayan. Sana magkita kami uli sa labas. Pero hindi ko muna masyadong chikahin kasi alam mo yun, makapagalitan ng amo.
Okay guys, saglit lang. Hi guys. Inom natin ng hot water guys. Mamaya na ako mag-almusal. Minom na ako ng hot water. Si daddy pala tulog pa kasi panggabi siya guys. Hindi ko alam kung anong oras siya dumating. Madaling araw na siguro for sure. Kasi namalansya ko kagabi. Hindi ko natapos yung planchahan ko dahil super antok na ako. Mga 12:30 natulog na ako guys. Tumabi na ako kay Reye. Ayan. Patapos yung kagabi hindi ko siya sinabayan matulog dahil sabi ko mamalansya ko bebe. Mauna ka na sa bed. Sabi niya that's a lot. Sabi ko yeah that's a lot. Sabi niya can't you do it half? Sabi ko yeah I'll do it half. Pero hindi talaga siya na half. Ilan lang yung naplansya ko dahil nantok talaga ako. Gusto kasi niya palagi magkatabi kami matulog. Yung patutulogin ko ba siya. Kagabi hindi ko nagawa kasi nga sabi ko mamalansya ako. Init guys. Saglit guys.